Magandang umaga sa ating pastor, sa mga manggagawa, sa mga kapatid Kristo, sa mga bisita. Higit sa lahat sa ating mahal na Panginoon. Sino po yung narito noong Miyerkules? Magsabi ng amen? Okay, noong Miyerkules, nasabi na pag-aralan natin yung tunay na pagsamba. At ang tunay na pagsamba ay sa Espiritu at sa kalokohanan. No? Kapag sinabi sa Espiritu, dapat ito ay galing sa puso. At kapag sinabing kalokohanan, ito ay nakabase sa mga salita ng Diyos. No? At naipangako ko sa inyo kapatid na pagdating ng araw ay i-discuss ko sa inyo yung same chapter pero sa ibang theology. At yun yung gagawin natin ngayong umaga na ito. Pamamagatan natin ang ating pag-aaralan ang tubig ng buhay or the water of life. No? Ito ang pamagat ng ating pag-aaralan ngayong umaga na ito. Alam niyo ba yung storya sa Biblia na ang ating mahal na Panginoong Kristo ay meron siyang nakausap na isang babaeng Samaritana. No? Ang ating mahal na Panginoong Kristo, ano yung lahi niya? Tayo, anong lahi natin? Mga Pilipino. Diba? Ang ating mahal na Panginoong Kristo, anong lahi niya? Siya ay isang Hudyo or Jew. No? Or sa ibang lingwahe, sa ibang termino, Israelita. At yung babaeng Samaritana, siya ay ibang lahi din. Hindi siya Hudyo, siya ay isang Samaritana na nakatira sa Samaria. Ang Judea, kapatid, at ang Samaria ay magkaaway. Kumbaga ngayon, ang Thailand at Cambodia ay magkaaway, hindi ba? Pero sa boundary dispute, ang Israel at ang Gaza ay nag-aaway. Noong unang panahon natin mahal na Panginoon Kristo, ang Judea at ang Samaria ay nag-aaway. At ngayong umaga na ito, kapatid, mag-aaral natin ang dalawang magkaaway, ibang lahi, ang magkaaway ay nagkita sa isang balon. At yung kwento na ito, kapatid, ay mayroong napakahalagang at napaka-importanteng leksyon na ating malaman sa ating buhay sapagkat ito ay biblical, theological in nature at kung paano nagliligtas ang Diyos ng kaluluwa ng mga taong uhaw sa kaligtasan. Ito yung pag-aaralan natin ngayong umaga na ito. Sino ang tubig ng buhay? At kanino inialay ang tubig ng buhay? Ang ating key verse ngayong umaga na ito, medyo mahaba-haba. Babasahin ko sa inyo. Huwag kaantukin. Babasahin ko muna sa inyo yung kwento. Tapos pag-aaralan natin isa-isa. Meron tayong 6 na puntos dito sa kwento na ito. Bibilis na po na lang kasi meron pa tayong Lord's Supper or Holy Supper. Kung ito yung imahe, ganyan yung imahe. Nandiyan yung ating mahal na Panginoon Kristo, nakaupo sa balon. At mayroong isang babae sa dapit hapon, which is 12 noon, mainit. At nagigib ng tubig na nag-iisa. Basahin natin kapatid ang kwento sa John chapter 4 verse 5 to 42. Ang ating mahal na Panginoon Kristo, ang kanyang mga disipulo ay nagbabautismo ng napakaraming tao. Itong mga disipulo na ito ay nagbabautismo hindi sa ngalan ni Juan, which is si John the Baptist, kundi sila ay nagbabautismo sa ngalan ni Kristo. So ito'y narinig ng mga Pariseo at nais nilang puntahan ang ating mahal na Panginoon Kristo. At ang ginawa ng ating mahal na Panginoon Kristo, kailangan siya ay umalis doon sa lugar na yun kasi puhulihin siya ng mga Pariseo. So yung ginawa natin mahal na Panginoon Kristo, nag-travel siya from Judea going to Galilee, sa Galilea. At sa kanyang paglalakbay, dadaan siya sa bansang Samaria. No? So ito yung kwento. 5. Sumapit siya sa isang lungsod ng Samaria na tinatawag na Sicar, malapit sa bahagi ng lupang ibinigay ni Jacob kay Jose na kanyang anak. Alam niyo yung kwento na yun? Si Jacob ay may anak na si Joseph. No? Si Joseph na nagligtas sa mga Israelita ng mga panahon ng mga Ehipto. Naroon ang balon ni Jacob nang pagod na si Jesus sa kanyang paglalakbay, naupo siya sa tabi ng balon, noon ay malapit ng magtanghaling tapat. So mainit na mainit ito at marahil nauuhaw na ang ating Panginoon. 7. Dumating ang isang babaeng Samaritana upang umigib ng tubig at sinabi sa kanya ni Jesus,
Sabi niya sa babaeng Samaritana, tandaan, ang isang babaeng Samaritana ay kaaway ni Jesus. No? Ibang lahi siya, hindi siya Hudyo, siya isang Samaritana. Pero kinausap siya ng ating Panginoon. Sabi niya, bigyan mo ako ng inumin, ang sabi niya sa babaeng Samaritana. 8. Sapagkat ang kanyang mga alagad ay pumunta sa lungsod upang bumili ng pagkain. Wala siya kasama. Ang kanyang mga alagad ay umalis. So siya lang mag-isa. So, nag-request siya sa babae ito, bigyan mo ako ng maiinom. Sinabi sa kanya ng babaeng Samaritana, paanong nangyari na ikaw na isang Hudyo ay humingi ng maiinom sa akin na isang babaeng Samaritana? Nagtaka siya. Bakit ikaw na kaaway ko na isang Hudyo ay humihingi ng tubig mula sa akin na isang babaeng Samaritana, sapagkat hindi nakikisama ang mga Hudyo sa mga Samaritano? Sumagot si Jesus at nagsabi, kung nalalaman mo ang kaloob ng Diyos at kung sino ang iyo'y nagsabi. Sinasabi dito ni Jesus na, kung kilala mo lang ako, ito yung sinasabi ng ating mahal na Panginoon, bigyan mo ako ng inumin, ikaw ay hihingi sa Kanya at ikaw ay bibigyan niya ng tubig ng buhay. Ito yung sinasabi ng ating mahal na Panginoon. Bibigyan ka niya ng tubig na buhay. Sabi niya sa babae nito, kung kilala mo lang ako, bibigyan kita ng tubig na buhay. Ito yung sinabi ng ating mahal na Panginoon sa babaeng Samaritana. Ano yung sinabi ng babae? Ginoo, wala kang pansalog ng tubig at malalim ang balon. Saan ka ngayon kukuha ng tubig ng buhay? So, nagtaka siya. Paano ka kukuha ng tubig kung wala ka naman panalo? No? 12. Sabi natin, mahal na Panginoon Kristo, well, hindi literal na tubig yung sinasabi ko. Ito sinabi niya. Ano yung sinabi niya? Higit ka bang dakila kaysa, ito pala yung tanong pa ng babae sa kanya, higit ka bang dakila kaysa sa aming amang si Jacob, na sa amin nagbigay ng balon at dito'y uminom siya, pati ang kanyang mga anak at kanyang mga hayop. Ang tingin nila sa balon na yun, or tinatawag natin Jacob's well, ay isang balon na nagbibigay ng buhay. Kasi mula sa mga panahon ni Jacob hanggang sa mga panahon ni Jesus, nandun pa rin yung balon na yun. At doon sila nag-iigib ng tubig na nagbibigay ng buhay sa kanila. Sa Samaria at sa Judea. So yung balon na yun ay nagbibigay ng buhay sa mga tao. So ang tanong ng babae dito, higit ka ba kay Jacob na siyang nagbibigay ng balon na ito na nagbibigay sa amin ng buhay? Sumagot si Jesus at sinabi, ang bawat uminom ng tubig nito ay muling mauuhaw. So sinasabi dito ng ating mahal na Panginoon Kristo, ang tubig na sinasabi ko sa iyo ay hindi yung tubig na galing sa balon na ito. Sapagkat kapag uminom ka sa balon na ito, after 2 to 3 hours, mauuhaw ka ulit. Kasi mainit eh. Sino na ba yung uminom dito, kapatid? Tapos mainit na mainit, after 10 minutes, nauuhaw ka na naman. No? Ganyan yung sinasabi natin, mahal na Panginoon Kristo, kung tinutukoy mo ay ang balon na ito at ang tubig na nanggaling sa balon na ito, ikaw ay muling mauuhaw. Subalit, ang sino mang uminom ng tubig sa aking ibibigay ay hindi na mauuhaw kailanman. So may alternative ng ating mahal na Panginoon Kristo. Hindi sa tubig na ito na aking tinutukoy, kundi ang tubig na nanggaling sa akin mismo, sabi natin mahal na Panginoon Kristo, ang ibibigay ko sa taong nauuhaw at hindi na siya mauuhaw kailanman. Ano nga yung tubig na ito? Ang tubig na aking ibibigay sa kanya ay magiging isang bukal ng tubig tungo sa buhay na walang hanggan. So, kapag sinabing buhay na walang hanggan, sinabi natin sa theology, when you say eternal life, it means what? Salvation or kaligtasan ng kaluluwa ng tao. 15. Sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, bigyan mo ako ng tubig na ito upang ako ay hindi na mauhaw o pumarito pa upang umigib. Ang babae nito, iniisip niya pa rin na ang tubig na literal upang hindi na siya magigib. O ka naman nakakapagod. Ang babae nito, kapatid, na isang Samaritana ay nag-iigib ng tubig. Anong oras? Alas 12 in punto, mainit. Bakit kaya? Kasi ayaw niyang makisabay sa mga ibang tao na nag-iigib ng umaga at nag-iigib ng gabi. Bakit? Kasi siya'y pinagsakluban ng lipunan.
mayroon siyang kasalanan na ginagawa. Malalaman natin mamaya kung bakit siya nahihiyang umigib sa umaga at sa gabi. Nahihigib siya sa oras na walang nag-iigib. 16. Sinabi sa kanya ni Jesus, umalis ka na. Ito, tawagin mo ang iyong asawa at bumalik ka rito. Ito yung utos na Panginoon sa kanya. Umalis ka na, tawagin mo ang iyong asawa at bumalik ka rito. Ang babae ay sumagot. Marahil sumagot siya na nahihiya at pagulong. Ano yung sagot niya? Wala akong asawa. Sinabi sa kanya ni Jesus, tama ang sinabi mo. Wala kang asawa. Alam ng Panginoon na ang babaeng nasa harap niya ay walang asawa. Sapagkat nagkaroon ka na ng 5 asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Noong unang panahon, kapatid, kapag ikaw ay babae at marami ang iyong naging asawa, ang tingin na lipunan sa iyo ay isang patutot. Sa ating vernaculo, isang prostitute. No? At ang mali pa na ginagawa ng babae nito, ang kanyang kinakasamang lalaki ngayon ay hindi niya asawa. So talagang galit ang lipunan sa kanya. Bawal kasi yan, kapatid, na ang kinakasama mo sa isang bahay ay hindi mo asawa. Lalo na nung unang panahon, ikaw ay papatayin. Kapatid, bawal yan. Kaya alam ng Panginoon Kristo na itong babae nito na isang Samaritan na kanyang kaaway ay nagkakasala. May kinakasama siyang lalaki na hindi niya asawa, nakalimang asawa na siya. No? So iniiwan siya ng kanyang mga asawang lalaki. At sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, nakikita ko na ikaw ay isang propeta. Bakit? Kasi nahulaan niya. Paano mo nalaman na ako'y walang asawa at ang kinakasama ko ngayon ay hindi ko asawa at ako'y nakalibang asawa na? Sumamba ang aming mga ninuno sa bundok nito, ngunit sinasabi ninyo na ang lugar na dapat pagsambahan ng mga tao ay sa Jerusalem. So anong ginawa ng babae? Iniba niya yung usapan. Kasi nahiya siya eh. Ang usapan ay ang kanyang mga naging asawa at ang kanyang kasalanan na ginagawa. So iniba niya yung usapan. Sabi niya, akala ko ba ang pagsamba sa Diyos ay sa Jerusalem? So ang ginawa ng Panginoon Kristo, sinakit niya. Sinabi na nga, ang ating mahal Panginoon Jesus sa babae, maniwala ka sa akin na darating ang oras na inyong sasambahin ng Ama, hindi sa bundok na ito o sa Jerusalem. Sinamba ninyo ang hindi ninyo nakikilala. Sinasamba namin ang nakikilala namin sapagkat ang kaligtasan ay mula sa mga Hudyo. Sinasabi ito lang ating mahal Panginoon Kristo na ang kaligtasan o ang batas ng Diyos ay naibigay sa mga Hudyo, hindi sa mga Samaritano. So ang kaligtasan, base sa mga ginagawang mabuti, base sa mga salita ng Diyos, ay ibinigay lamang sa mga Hudyo. Kung hindi ka Hudyo, wala kang kaligtasan. Very good. Dalawa lang yan eh, noong unang panahon. Kung ikaw ay Hudyo, ikaw ay ligtas. Kung hindi ka Hudyo, ang tawag sa iyo ay Hentil, kapatid. Kapag sinabi Hentil, ikaw ay isang makasalanang tao at hindi ka karapat-dapat sa Diyos. 23. Subalit dumating ang oras at ngayon na nga nasasambahin ng mga tunay na sumasamba ng ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Pag-aralan natin noong Wednesday, kung nais yung malaman ito ng mas malalim, panoorin natin yung preaching natin noong Wednesday. Sapagkat inahanap ng Ama ang kayong mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu at ang sumasamba sa Kanya ay kailangan sumamba sa Espiritu at katotohanan. Sinabi ng babae sa Kanya, nalalaman ko na darating ang Mesyas, ang tinatawag na Kristo, pagdating niya ay ipapahayag niya sa amin ang lahat ng bagay. At tingnan mo, ito yung pinakamaganda sa lahat sa kwento na ito. Ang sinabi ni Jesus sa Kanya, ako nga iyon, ang Kristo na sinasabi mo. Ako nga iyon, ang Mesyas na sinasabi mo. Ako nga iyon na kumakausap sa iyo. This is the first time na ni-reveal na ating mahal na Panginoon Kristo kung sino siya. Mula nung bata siya, hanggang siya 30 years old, bawal sabihin sa mga tao kung sino ba talaga si Jesus. Tinago niya ito sa mga tao. Nagpapagaling siya sa mga tao, pero tinago niya kung sino ba talaga siya. No? Next, 27. Nang oras na yun ay dumating ang kanyang mga alagad. Di ba ulit sa kanyang mga alagad? Tapos ngayon dumating na sila.
At nakita nila na may kausap ang ating mahal na Panginoong Kristo na isang babae. Subalit walang nagsabi ano ang gusto mo o bakit makikipag-usap sa kanya. So tahimik lang silang lumapit sa ating Panginoon. Kaya nung nakita sila ng babae na lumalapit na kanyang mga disipulo sa ating mahal na Panginoon, umalis yung babae. Kaya iniwan ng babae ang kanyang banga ng tubig at pumunta sa lungsod at sinabi sa mga tao. Hali kayo, sabi niya sa mga tao, tignan ninyo, isang tao nagsabi sa akin ng lahat ng mga bagay na aking ginawa. Ito nga kaya ang Kristo. Alam ng mga Samaritano, kapatid, hindi sila Hudyo. Pero alam nila na ang Kristo o ang Mesias ay darating upang iligtas hindi lang mga Hudyo, pati yung mga Samaritano. Alam niya. Ang tawag dyan, kapatid, ay pananampalataya. Pag-aaralan natin mamaya. 13. Lumabas sila sa lungsod at pumunta sa kanya. Itong mga tao na ito, itong mga kaaway ni Kristo, mga laking Samaritano, ay lumabas sa lungsod at pintahan si Kristo. Samantala, hinimok siya ng kanyang mga alagad. Itong mga alagad niya, nasabi niya sa ating mahal na Kristo, Rabay o Guro, kumain ka na. Ano sinabi ng Panginoon sa kanila? Subalit sinabi niya sa kanila, ako'y may pagkain na hindi ninyo nalalaman. Nung babae, nung sinabi niya babae, paano ko kukuha ng tubig? Literal na tubig. Pero ang sabi ng Panginoon, espiritual na tubig yung inaalam ko. Yung mga alagad, Panginoon, kumain ka na ng literal na pagkain, physical na pagkain. Ang sinabi ng Panginoong Kristo, espiritual na pagkain yung inaalok ko. Ang sinasabi ito ng ating Panginoong Kristo na siya ang ginagawa niya, ang lahat ng bagay ay may kinalaman sa ating espiritual na buhay. Kaya sinabi ng mga alagad, isa't isa, may nagdala sa kanya ng mga pagkain. Kasi akala nila, bakit tayo niya kumain? Nabusog ba siya? Ito yung tanong nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay ang gawin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain. Lagi sinasabi ng Panginoon, I will do what and to whom my Father has sent me. Ano yung sinasabi? 35. Hindi ba sinasabi sa inyo may 4 na buwan pa at darating na ang pag-aani? Ngunit sinasabi ko sa inyo, masdan ninyo ang inyong paligid at inyong tignan ang bukid na mapuputi na upang anihin. Sinasabi ito natin mga pag-sustro, malapit na tayong umani. May kita mo ang bukid, puno-puno na siya ng mapuputi, sabihin marami ng trigo nandoon. Ang umaani ay tumatanggap ng upa at nagtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan upang ang naghahasik at ang umaani ay magkasamang magalak. Ito yung sinasabi ng Panginoon, hindi pagkain literal ang sinasabi ko, kundi ang pag-aani ng buhay na walang hanggan ang sinasabi ko sa inyo. Sabagat dito'y totoo ang kasabihan, isa ang naghasik at iba ang umaani. Di ba pag-aralan natin yan? There is the sower at yung mga nahasikad na mga matatabang lupa ay tutubo at magbubunga. Kayo'y sinugo ko upang anihin ang hindi ninyo pinagpaguran. Imagine, ang sinabi ng Panginoon, may anihin kayo pagdating na panahon, buhay na walang hanggan na hindi ninyo pinagpaguran. Ito yung good news, ito yung mabuting balita. Iba ang nagpagod at kayo'y pumasok sa kanilang pinagpaguran. At marami sa mga Samaritano sa lungsod na iyon ang sumampalataya sa kanya at sa kanyang sinabi, dahil sa sinabi ng babae din na nagpatotoo, sinabi niya sa akin ng lahat ng bagay na aking ginawa. So sabi ng babae sa mga Samaritano, ito ang Kristo, sapagkat nalalaman niya yung mga bagay na aking ginawa. 14. Kaya nung dumating sa kanya ang mga Samaritano, nakiusap sila sa kanya na manatili sa kanila at siya'y nanatili noon ng 2 araw. At marami pang sumampalataya sa kanya dahil sa kanyang salita. Again, mayroong babae na sa Samaritana na nagpatotoo na nakita na niya ang Mesaya, na nakita na niya ang tagapagligtas. At kakaunting mga tao sa Samaria ang naniwala at pinuntahan si Kristo at sila'y nakinig ng kanyang mga salita.
At ang sinabi ng mga tao nito, Panginoon, manatili ka sa amin ng 2 araw. Nagpili siya ng 2 araw. Binahagi niya ang mga salita ng Diyos at marami, kapatid, ang naniwala at sumampalataya sa Kanya. Tandaan, sino yung mga yan? Ang mga Samaritano. Sino mga Samaritano? Ang mga kaaway mismo ni Kristo. Pero sila ang isa sa mga pinakaunang nakatanggap ng ebanghelyo na nagmumula sa Panginoon. Sinabi nila sa babae, ngayon sumampalataya kami, sabi niya, hindi dahil sa iyong sinabi. Hindi dahil sa sinabi mo sa amin na nakita mo na ang Mesaya, hindi dahil sa sinabi mo sa amin na itong lalaki na ito ay isang propeta, kung hindi sumampalataya kami sa Kanya, sapagkat kami mismo ay nakarinig at nalaman namin ito nga ang tagapagligtas ng sanlibutan. Ito ang pag-aaralan natin ngayong umaga na ito. Purihin ng Diyos sa kanyang mga panalangin. Meron tayong 6 na puntos. Bibilisan ko na lang sapagkat oras na. Ang unang puntos, ang hindi inaakalang pagkikita. Pangalawa, ang alok ng tubig na buhay. Pangatlo, ang pagpapahayag ng puso. Pang-apat, ang tuloy na pagsamba. Pang-lima, ang pahayag ng Mesyas o tagapagligtas. At ang pang-anim, pagsisimula ng misyon ni Kristo. Pag-aaralan natin ngayong umaga na ito, umpisahan natin kapatid sa unang puntos, ang hindi inaakalang pagkikita. Ano yung nakita natin kanina? Isang babae na kaaway ni Kristo, kaysa sa hindi niya pansinin itong babae ito, ang ginawa ng Panginoon, siya mismo ang unang nakipag-usap sa babae. Ano yung makikita natin dito? Ang Diyos mismo ay lumalapit. Karaniwan kapatid, iniiwasan ng mga Hudyo ang Samaria dahil sa matinding alitan sa mga Samaritano dahil sa kasaysayan nila, sa kanilang lahi at sa kanilang pananampalataya. Iba yung Diyos ng mga Samaritano, iba yung Diyos ng mga Hudyo. Pero makita mo dito, ang babae ay pumunta sa balon ng talanghaling tapat sa oras na walang ibang nandoon. Isang senyales na siya'y iniiwasan at nahihiya. Bakit siya nahihiya? Nalaman na natin, di ba? Meron siyang ginagawang kasalanan. May kita mo dito kapatid na ang Diyos mismo ay lumalapit sa atin at ang Diyos mismo alam niya kung ano ang pangangailangan natin. Kahit sino ka pa, kahit kaaway ka pa niya, lalapitan ka niya. Si Jesus kapatid na isang Hudyo at guro ay nakipag-usap sa isang babaeng Samaritana at nilabag ang mga kultural at hadlang ng lahi, kasarian at moralidad. Bawal yun eh. Pero nilabag ni Kristo upang makausap ang babae na ito. Anong lesson natin malalaman dyan? Inaabot tayo ng Diyos hindi dahil tayo'y karapat-dapat. Kasi tayo mga kaaway. Hindi tayo karapat-dapat na lapitan at abutin ng Diyos. Pero inabot pa rin tayo ng Diyos. Hindi dahil tayo karapat-dapat, kundi tayo'y nangangailangan. Kahit sino ka pa, kapag ika'y nangailangan, lalapitan ka ng Diyos. Di ba alam niyo yung parable of the Good Samaritan? Di ba? Ang isang Samaritano, kung makita niya ang Hudyo na kanyang kaaway, kahit kaaway niya ito, pero yung estado ng Hudyo na yun ay namamatay na, nangangailangan siya ng tulong. Despite na kaaway niya ito, nagpakita siya ang tinatawag nating compassion. Tinulungan niya itong Hudyo na ito kahit kaaway niya. Ito yung hindi maintindihan ng mga Pariseo kaya ginawang parakula ng ating Panginoon. Kahit kaaway ka pa ng Diyos, kahit ikaw ay isang makasalanan sa kanyang harapan, dahil sa dakilang pagmamahal, pag-ibig, at habag ng Panginoon sa iyo, ikaw ay kanyang lalapitan sapagkat kailangan mo ng tulong. Si Jesus ay lumalapit sa mga itinakwil ng mundo. May problema ka? Huwag kang mag-alala. Lalapitan ka ng Panginoon.
Nag-alok ang Panginoong Kristo ng ano? Tubig. Pero ito'y hindi literal tubig. Ito'y tubig na tinatawag niyang tubig na buhay. Ang sinasabi ito natin Panginoong Kristo na ang mga sinasabi niya ay hindi lahat literal. Kapag sinabi mamaya, pag mag-Lord Supper tayo, may tinapay at mayroong grape juice. Actually, dapat alak yan. Or wine. Ang kinakain yung tinapay at ang iniinom ninyo yung grape juice ay hindi literal na kinakain ninyo yung katawan at dugo ni Kristo. Ito yung sinasabi ng Panginoon dito. Hindi lahat ng sinasabi niya ay mga literal. Kundi lahat ng sinasabi niya ay may kinalaman sa espiritual. Very good. Lahat ay espiritual. Ginamit ni Jesus ang pisikal na tubig upang ilipat ang usapan sa espiritual na pangangailangan. Ano sinabi? Kasi ito sinabi ng Panginoon, dahil ng panahon na bibigay ko sa inyo ang tubig na buhay. Saan niyo kinuha yan? Sa Jeremiah chapter 2 verse 13, kung may Biblia kayo, basahin niyo yan. Gusto niyo picturean niyo, mamaya basahin niyo. And Isaiah chapter 55 verse 1. Ang word na tubig na buhay ay tumutukoy sa presensya ng Diyos. Sinasabi niya sa babae nito, ako, babae, ang tubig na kailangan mo. Ako, babae, ang presensya ng Diyos sa mundong ito. Ano pangalan natin Panginoon Jesus sa Old Testament? Emmanuel. What does that mean? God with us. No? Ano ito, kapatid, ang sinabi niya, ako ang tubig ng buhay. At kung ikaw ay iinom sa akin, ikaw ay mapapasa presensya ng Diyos. Ang babae, hindi pa rin maunawaan, ano sinabi niya? Panginoon, bigyan mo ako ng tubig na yan. Akala niya parang literal yung tubig na iniinom niya. Kasi hindi niya maunawaan, di ba? Pero sinasabi dito ng ating mga Kristo, hindi literal na tubig yung ating iniinom. Ang sinasabi dito ng ating mahal na Panginoong Kristo, ito ay isang tubig na nagagaling sa akin. Maniwala ka, babae, na itong tubig na ito ay nanggagaling sa akin. Ano yung sasabi ito ng Panginoon Kristo? Manampalataya ka, babae, na ako nga yung tubig na iyon. Kahit hindi mo nakikita, maniwala ka sa akin at magtiwala ka sa akin. Ang tawag dyan, kapatid, ay pananampalataya. Tanging si Jesus lamang ang makapupuno sa pinakamalalim na uhaw ng ating kaluluwa. Noong oras na yun, naniwala ba yung babae na ang ating Panginoong Kristo ang tubig ng buhay? Oo. Nung una, hindi siya makapaniwala. Pero nung maipahayag na ni Kristo sa kanya ang kanyang puso, doon siya naniwala. Kaya paalong puntos ang pagpapahayag or paghahayag ng puso. Ano ibig sabihin nito? Ang katotohanan, kapatid, kahit sino ka pa, Samaritano, Hudyo, Pilipino, Chinese, Amerikano, Japanese, kahit anong lahi ka pa, tayong lahat ay makasalanan. Mayroon lang tayong ginagawang kasalanan, alam man ng tao o hindi. Pero ang Diyos, wala tayong may tatago sa Kanya. Meron tayong ginawang kasalanan noong mga dating mga panahon, na tayong nasa kabataan pa, na hanggang ngayon hindi natin pinagsisisihan. Ano yung sinabi ng Panginoong Kristo? Inilantad ni Jesus ang kanyang kasalanan, ang kasalanan ng babae nito, hindi upang siya'y pahiyain, hindi ba? Kundi upang siya'y pagalingin. Inihayag ng ating mahal na Panginoong Yesu Kristo sa babae nito na siya'y isang makasalanan. Kaya ano yung call ng gospel? Repent! Magsisi. Bakit? Kasi alam ng Panginoon at alam natin lahat na tayong lahat ay nagkasala sa isang banal na Diyos. At ang unang dapat gawin ng isang sumasampalataya sa Diyos ay magsisi sa kanyang mga nagawang kasalanan. Hindi ba?
Kaya inihayag ni Kristo sa babae nito na, babae, ikaw mismo ay nagkakasala sa Diyos. Alam ko na ikaw ay nagkakasala sa Diyos. Pero hindi upang siya'y pahiyain, kundi upang aluin ang babae na ito ng buhay na walang hanggan. Makita mo dito, kapatid, na siya ay nagkaroon ng 5 asawa at ang kasama niya ngayon ay hindi niya asawa. Isang larawan ng pusong laging naghahanap ng kapuluhan sa maling lugar. Diba? Minsan gagawin natin, pupunta tayo kay Kristo. Lalapit ako kay Kristo kasi nais kong yumaman. Lalapit ako kay Kristo kasi nais kong hindi na ako magkasakit. Lalapit ako kay Kristo kasi nais ko na gumanda yung aking buhay. Pero lumalapit ka kay Kristo sa maling kabuluhan, sa maling lugar. Lumalapit ka sa Kanya, naghahanap ng tubig na literal. Tubig na nasisira. Tubig na kapag ininom mo, ikaw ay muling mauuhaw. Ito din yung nangyari kapag ang babae na ito, naghahanap siya ng kabuluhan sa kanyang buhay. At ang kabuluhan para sa kanya ay magkaroon ng asawa. Kaya kahit hindi niya asawa, kinakasama niya kasi para sa kanya, yun yung kabuluhan ng buhay. Naghahanap siya ng kabuluhan sa maling lugar. Pero hindi niya alam, kapatid, na ang kanyang kaharap ang magbibigay ng kabuluhan, ng tunay na kabuluhan sa kanyang buhay. Ano yung ginawa ng Panginoon? Sa oras na iyon, binago niya ang kanyang buhay. Anong sinapangyarihan ng Diyos na buhayin muli ang isang taong patay sa Espiritu? Ang tawag dyan, kapatid, ay regeneration o pagbubuhay muli or born again. Bakit tawag sa atin mga born again? Technically, ang born again Christian is a redundant term. Pag sinabing you're born again, you are a true Christian. Either you are born again or you're a Christian. The same. Pag sinabing ito ay binorn again, ibig sabihin ang puso mong lagi naghahanap ng maling, ng kabuluhan sa maling lugar, ay papalitan ng Diyos na isang pusong buhay na maghahanap ng kabuluhan mismo sa ating mahal na Panginoon Yesu Cristo. Kung ikaw ay nauuhaw sa literal na tubig, kaya papalitan ng Diyos ang puso sa isang disposisyon na mauuhaw na sa espiritual na tubig sa ating mahal na Panginoon Yesu Cristo. At makikita natin dito, ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa katotohanan ano? Harapin ang ating mga sariling kasalanan at sugat. Kailangan harapin muna natin yan. Kaya nga sabi ng Biblia, kapag ikaw ay nagkasala, i-confess mo. Pag sinabi i-confess, ang ibig sabihin nun, ilahad mo sa mga tao na kilala mo. Nagkasala ka sa iyong asawa, ilahad mo sa kanya ang iyong kasalanan. Nagkasala ka sa iyong kapatid, hindi mo kaya harapan ang iyong kapatid, ilahad mo sa mga elders of the church at sila'y tutulong sa iyo. Napakahalaga niyan, kapatid, na ilahad ang kasalanan, ilagay sa maliwanag yung tinatago nating kasalanan sa madilim. Sapagkat mas mainam na ang ating kasalanan ay nasa liwanag upang makita mismo ng Diyos at malinis ang ating mga kasalanan, hindi po ba? Kaya makikita natin dito, ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa kapag alam na natin tanggapin na tayong lahat dito ay nagkasala. Tanggap niyo po ba yun? Na tayong lahat ay makasalanan? Kung tayong lahat ay makasalanan, huwag kayong mag-alala, ito yung magandang balita. Si Jesus ay dumating hindi upang tayo'y parusahan, kundi upang iligtas tayong lahat na narito. Amen po ba? Yan ang mabuting balita, kapatid. Yan ang Ebanghelyo ni Kristo. Pangapat, ano ba yung tunay na pagsamba? Meron tayong in-depth lesson dito nung Wednesday, pero bibigyan ko kayo ng pahapyaw. Ang tunay na pagsamba ay sa Espiritu at sa katotohanan.
Ang pagsamba, kapatid, ay hindi nakatali sa bundok o sa templo. Wala sa lugar, kapatid. Ang pagsamba ay hindi sa simbahan lamang. Ang pagsamba ay hindi sa Sitio Baluarte lamang o sa Sitio Lahar lamang. Kundi ang pagsamba ay kahit saan. Kahit sa banyo pa, kahit sa kusina pa, kahit saan dapat ang ginagawa mo ay sinasamba mo ang Diyos. Ito'y itinatag mismo kay Yesu Cristo. Ang sabi natin, mahal Panginoon Kristo, Peter, upon this rock, I will build my church. Siya mismo, kapatid, ang bumubuo. Kaupakan niya, bumubuo ng kanyang simbahan. Ano yung sabihin lang sa Espiritu? Kapag sinabi sa Espiritu, ito dapat ay taos sa puso, mula sa loob, magandang intensyon, at sa kapangyarihan mismo na ibinigay sa atin ng Diyos ang banal na Espiritu. No? Kapag tayo sumasamba sa Espiritu. Ano yung sabihin ng sumasamba sa katotohanan? Ito dapat ay nakabatay sa kung sino ang Diyos at sa pamamagitan ni Jesus na siyang katotohanan. What is John chapter 14 verse 6? Alam natin ito. Pag sabi natin, mahal na Panginoon Kristo, I am the way, the what? The truth. Ang katotohanan at ang buhay. Walang sino man ang makakapunta sa Ama maliban sa akin. So sinasabi dito na lahat ng ating pagsamba ay nakabatay sa katotohanan na ipinahayag sa atin mismo ni Kristo na ating Panginoon. Amen po ba? Ang tunay na pagsamba ay hindi nakabase sa lokasyon, kundi sa relasyon. Ang relasyon kay Yesu Kristo mismo. Bakit relasyon? Kasi kapag ikaw ay mayroong relasyon sa Diyos, lagi kang nakikipag-usap sa Kanya. Kahit saan. Natatandaan ko nung kami bago pa lang mag-asawa. No? Ni Kay, adyan ka chokobad nyo, tataklaka ko na, musta? Balang ito, musta? Ba't niya pag-question mark? Bala mo kakakamusta na pa ka 30 minutes ago. Yeah? Ganyan tayo noon, di ba? Kapag mayroon tayong iniibig na tao at bago pa lang yung relasyon natin, lagi natin siyang kinakamusta, hindi ba? Dapat ganyan yung ginagawa natin sa ating Panginoon. Kahit saan. Kumustahin natin ang Panginoon at makipag-usap tayo sa Panginoon. Panglima, gusto niyong in-depth dyan, pag-aralan, panoorin natin yung service ng Wednesday. Next, ang pahayag ng Mesyas o tagapagligtas. Ito yung pagpapahayag ng Panginoon na hindi lamang siya tao, kundi siya ay pumarito upang magligtas ng tao. Kapatid, this is a biblical fact. Isa ito sa pinakaunang lantad na pagpapahayag ni Jesus na siya ang Mesaya. Simula nung siya ipinanganak hanggang siya ay 30 years old, hindi niya sinabi sa mga tao na siya ang Mesaya. Hindi niya sinabi sa mga tao na siya ang Kristo. In fact, nung makita siya mismo ni John the Baptist, sinabi niya, behold, the Agnus Dei. Ano yung sabi nun? Behold, the Lamb of God. Ang kordero ng Diyos na siyang mag-aalis ng kasalanan ng mundong ito. Hindi si Kristo nagsabi nun. Sino? Si John the Baptist. Makikilala nila si Kristo sa kanyang mga ginagawa. Pero ito, kapatid, siya mismo ang nagsabi sa babaeng kaaway niya na babae, ako nga ang Kristo na siyang hinahanap mo. Ito ang pinakaunang lantad ng pagpapahayag ni Jesus sa babae nito na siya ang Mesaya. At ginawa niya ito sa isang babaeng tinakwil ng lipunan. Kaya huwag kayong mag-alala, kapatid. Tinatakol kayo ng lipunan, kinalimutan na kayo ng mundong ito, may problema, may mga pagsubok, may mga suliranin. Huwag kayong mag-alala. Kung ang babae nito nakaaway ni Kristo, ipinahayag niya kung sino ba talaga siya. Gagawin at gagawin din naman ng Diyos sa inyo yan, sa inyong buhay. Huwag kayong mag-alala. Itong ginagawa ng Diyos na ito, ang tinatawag nating biyaya, kapatid. Sa halip ng husgahan ng ating Panginoong Kristo, ang babae nito, ano ginawa niya? Pinarangalan niya. Binigyan niya ng honor, binigyan niya ng dignidad.
itong babae nito. Sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng pag-aalok niya ng tubig ng buhay, sa pamibigay ng babae nito ng tinatawag nating bagong buhay. Isang pag-asa na magkaroon siya ng estado sa lipunan. Hindi bilang isang Samaritana, kundi bilang isang anak ng Diyos sa pamamagitan ni Yesu Kristo. Isang kaparte ng kahariang hindi nasisira at hindi napupulot ang kaharian mismo ni Kristo. Ang Ebanghelyo ay para sa lahat. Kahit sino ka pa, kapatid. Ang Ebanghelyo ni Kristo ay para sa lahat. Lalong-lalo sa mga wasak, sa mga tinatanggihan, sa mga uhaw, sa kanilang kaluluwa. Ikaw ba ay mayroong dinaramdam? Mayroon ka bang guilt na nararamdaman sa iyong sarili? Mabigat ba ang iyong pakiramdam? Mayroon ka bang dinaramdam ngayon na para bagang pinagsakluban ka na ng tadhana, pinabayaan ka na ng Diyos? Huwag kang mag-alala. Lumapit ka kay Kristo sapagkat siya'y kasama mo, kapatid. Siya ang lumalapit sa atin. Tandaan, si Jesus ang tubig ng buhay. Lahat ng iinom mula sa Kanya ay hindi na mauuhaw. Ibig sabihin, magkakaroon ka na ng buhay na walang hanggan. Ito ang katotohanan, kapatid. At ngayong nalaman nyo yung katotohanan, na kayo'y makasalanan, pero nilapitan kayo ni Kristo, kahit sino ka pa, binigyan kayo ng honor, binigyan kayo ng karapatan na maging anak ng Diyos. Ikaw ay binigyan ng biyaya kahit hindi ka karapat-dapat. Itong katotohanan na ito ay isang puso natin ngayong umaga na ito. Sapagkat tayo'y tinatawad ng Diyos kahit hindi tayo karapat-dapat. At ngayon alam na natin ang katotohanan na ito, anong gagawin natin? Simulan na natin ang misyon. Simulan na natin ang misyon. Ano yung misyon? Tayo ay magpatotoo. Ang dating nahihiyang babae ay naging masigasig ng tagapagsalita ni Kristo, hindi ba? Bakit siya nahihiya? Kasi siya ay isang makasalanan. Pero nung sinabi ng ating mahal na Panginoong Kristo, babae, sabihin mo sa mga tao ang katotohanan na ito. At anong ginawa ng babae? Binitawan niya ang kanyang banga. Binitawan niya yung kanyang panakal. Anong ginawa niya? Bumalik siya sa lungsod. At galak na sinabi ang katotohanan nito. Siya ay nagpatotoo kung ano ang katotohanan na nalaman niya mula sa ating mahal na Panginoong Kristo. Siya ang naging tagapagsalita ni Kristo. Kaya meron tayong testimony portion, di ba? Kasi nais natin na mapatotohanan ang mga ginagawang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Ang kwento ng babae, ang kanyang kwento ay naging daan sa pagbabago ng buong bayan. Ano sinabi sa John chapter 4? Marami ang sumampalataya dahil sa pagtotoo ng babae. Kaya nga kung nalaman ninyo yung katotohanan nito at binago kayo ni Kristo, kapatid, huwag kayong mahigang magpatotoo sa mga ibang tao. Sapagkat itong ginawa ng Diyos sa inyo, itong binago niyo yung buhay ninyo mula sa buhay na makasalanan patungo sa buhay na matuwid sa harapan ng isang banal na Diyos, ay napakadakilang biyaya na hindi lahat ng tao ay nakakatanggap. Sabi nga ni Pastor kanina, mayroong common grace o pagkaraniwang biyaya na ibibigay ng Diyos sa lahat ng tao. Kahit mananampalataya ka sa Kanya o hindi, ibibiyayaan ka ng Diyos ng pera, ng kalusugan, ng karangyaan sa buhay. Pero ang tunay na biyaya o ang biyayang nagliligtas ng kaluluwa ng tao ay ibinibigay lamang sa mga taong pinili ng Diyos. Sabi nga sa Biblia, the remnant, kakaunting tao na pinili ng Diyos para sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Hindi ba kayo nagagarap na isa kayo sa mga pinili ng Diyos para sa kaligtasan? Ang kanyang kwento, kapatid, ang naging susi upang marami ang sumampalataya. Ang pusong na puno ng buhay ni Kristo ay umaapaw sa iba. Kung nalaman mo ang katotohanan ng Panginoon Kristo ang inyong biyaya, kung siya ay biyayang umaapaw, aapaw din ang biyaya ng Diyos mula sa iyo patungo sa ibang tao. Gagamitin ka ng Diyos upang ipalaganap mo ang biyaya ito sa ibang tao. Kapag naranasan natin ang biyaya, hindi natin mapipigilan na
pagbabahagi ito sa iba, hindi ba? Naranasan mo na ikaw ay iniligtas ng Diyos kahit sino ka pa. Despite na ikaw ay isang napakatinding makasalanang tao, iniligtas ka pa rin ng Diyos. Hindi ba dapat natin ipahayag yun sa mga ibang tao na kailangan din naman ng biyaya at kaligtasan na nagmumula sa Diyos. Ang kwento ng babaeng Samaritana ay ano? Ang kwento ng babaeng Samaritana ay ano? Kwento natin lahat, hindi ba? Tayong lahat ay mga babaeng Samaritana o lalaking Samaritano, okay? Na mga kaaway ng Diyos. Pero nilapitan tayo ng Panginoong Jesucristo sa kanyang biyaya, inabot niya ang kanyang kamay, inalok niya ang kanyang tubig sa atin, at ngayon ay hindi na tayo nauuhaw. Tayong lahat ay uhaw noon. Naghahanap ng kabuluhan sa maling balon ng buhay. Ngunit si Jesucristo ay lumalapit, nakikipag-usap, nagpapatawad, at nag-aalok ng tunay na tubig na buhay. Iniwanan natin ang ating mga banga, tulad ng babae, mga dating pagkakakilanlan, kasalanan at pagkukubli, mga dati natin mga lihim na mga kasalanan ay ipinahayag natin tulad ng babae na ito. At tayo ay magpatotoo ngayon na dati tayo yung kasalanan, ngunit tayo ay tinulungan, kinahabagan, pinatawad ng Panginoon. Nandito, ako'y uhaw na uhaw at ako'y pinainom ng ating Panginoong Jesucristo. Sabihin natin yung kapatid, nandito, ako'y uhaw na uhaw at ako'y pinainom ng Panginoong Jesucristo. Alam niyo yung katotohanan? Hindi man karapat-dapat. Ako'y isang makasalanan, kaaway ng Diyos na banal, ngunit ako'y nilapitan ni Jesucristo, kinausap, kinahabagan, at sa biyaya niya, ako'y kanyang iligtas. Ganun gagawin natin ngayon. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Manalangin tayo. Ama, maraming salamat. Pagamat kami iyong mga kaaway, tulad ng babaeng Samaritana, kami binigyan mo ng karapatan na maging iyong mga anak. Maraming salamat po Diyos sa biyaya nito. Ikaw ang tubig ng buhay. At ngayon, mahal na Panginoon, nalalaman namin na hindi na kami mauuhaw dahil sa dugong tumaloy sa krus ng Kalbaryo para sa amin. Maraming salamat po Diyos. At sa aming pagsasagawa ng banal na hapunan, marapatin mo, O Diyos, na kaming lahat na narito, kami sumasampalataya sa iyo, magkaroon ng matinding pananampalataya sa iyo sa pamamagitan ng iyong biyaya, at kami manatiling matatag na naglilingkod sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan. At na ito'y samsam namin sa mga pangyariang pangalan